Magandang umaga, Grade 11. So, ngayon, panibagong lesson na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago tayo magsimula ay may munti muna akong paalala na inyong susundin. So, paalala, mayroong mga katanungan na nakapaloob sa talakayan. Isulat ang tanong at sagutin ninyo ang mga katanungan sa inyong kwaderno. Kuhanan ito ng litrato at i-upload sa Google Form na aking isasend sa inyong group chat. So, maliwanag ba ang paalala? Pakinggan niyong mabuti at makinig kayo sa ating talakayan kasi hindi nyo alam, may mga nakapaloob na tanong na inyong sasagutin. So, may isasend ako na Google Form sa GC at doon nyo ilalagay yung sagot ninyo. Naintindihan ba? Okay. Ngayon naman, dumako na tayo sa Kabanata 2, ang kaugnay na pag-aaral at literatura. So, ngayong class, ito na ang ating pag-aaralan, ang Kabanata 2. Ang unang bahagi ng Kabanata 2 or sa English, ito yung tinatawag natin na Chapter 2. So, dito sa Kabanata 2, mayroong 4 na hanguan ng impormasyon o datos. Iyan yung primaryang hanguan, sekundarya, elektroniko at hanguang silid-aklatan. Ngayon, iisa-isahin natin kung ano nga ba yung pagpapakahulugan nitong mga hanguan na ito or hanguan ng impormasyon na datos at kung paano nga ba ito ginagamit. So, una ay ang primaryang hanguan. So, ang primaryang hanguan o sanggunian ay mga impormasyong galing mismo sa taong nakasaksi ng pangyayari. So, halimbawa, kung ikaw mismo ay naroon sa pangyayari at nakita mo ito mismo at ikinuwento mo ito sa iba, ikaw ay nagsisilbing primary source o primaryang hanguan. So, naintindihan ninyo yung primaryang hanguan? Ibig sabihin, ikaw yung witness o doon sa pangyayari na iyon. Ikaw yung unang nakakita o tama, nakakita ng pangyayari. So, tingnan nga natin yung halimbawa nito. So, halimbawa dito ay si Chavez Singson ay saksi sa labanang Pacquiao versus Bradley. So, kung makikita nyo dito sa example, no, si Chavez Singson ay nagsilbing primaryang hanguan kasi nga nakita niya mismo yung pangyayari. Nandun siya mismo sa pangyayari. Kaya siya nagsilbing primary source. Sa primary source pa rin, ayon kay Mazura et al., ito yung mga orihinal na pahayag, obserbasyon at teksto na direktang nagmula sa isang individual, grupo o institusyon na nakaranas, nakaobserba o nakapagsisiyasat ng isang paksa o phenomena. So, maaring ang individual o ang isang otoridad ay maging primary source or primaryang hanguan. Pangalawa is yung mga grupo or organisasyon. Halimbawa dyan, yung mga halimbawa ng organization ay ang Pag-asa, ang DOST, hindi ba? Tungkol sa weather forecast, yung heat index. Sila yung mga nabibigay ng information. Sa kanila natin nalalaman yung information kung gaano nga ba kainit yung nararamdaman dito natin sa ating lugar, dito sa Echagüe. So, sila yung mga nagsisilbing primary source, primaryang hanguan. Pangatlo, yung mga kinagawi ang kaugalian. O, di ba? Yung mga kaugalian ng bawat isa sa atin. So, example din iyon ng primary source. Pang-apat, yung mga pampublikong kasulatan o dokumento. Halimbawa dyan, yung mga libro na nakakalat ninyo, yung mga articles. O, di ba? Yun yung mga example ng primaryang hanguan. Ngayon naman, sumunod ay ang sekundaryang hanguan. Ano nga ba yung sekundaryang hanguan? So, ang sabi dito, ang sekundaryang sanggunian ay ang tawag sa impormasyong galing sa iba. So, tingnan niyo yung pagkakaiba ng primary at nitong secondary. So, galing sa iba na nalaman lang natin dahil sa taong nakasaksi sa pangyayari. So, ito naman ay mga pahayag ng interpretasyon, opinyon at kritisismo mula sa individual, grupo o institusyon na hindi direktang nakaranas
nakaobserba o nakasaliksik sa isang paksa o penomena. So, ibig sabihin, hindi sila yung mismong nakasaksi doon sa pangyayari na yon. Kaya nga tinawag na secondary o sekundarya. O halimbawa, yung example natin kanina, si Chavit. Siya yung unang nakasaksi sa laban ni Pacquiao at ni sino naman yung isa? Si si Bradley. Halimbawa niyan, Pacquiao and Bradley. And then ngayon si Chavit, ikinuwento niya sa kanyang kaibigan. O, di ba? Ito namang kaibigan ni Chavit, ikinuwento niya ulit sa kapatid niya. So, ibig sabihin, yung kaibigan ni Chavit ay nagsilbing sekundaryang hanguan, secondary sources. So, sa sekundaryang hanguan, pwede nating makita yan sa mga aklat, halimbawa, yung mga likha, yung mga books ng mga authors, 'di ba? Kasi may mga aklat na tungkol sa mga kanilang naranasan, kaya ikinikwento nila sa inyo. So, ayan halimbawa yan ang mga aklat, mga nalathala, ang artikulo, mga thesis, dissertation at pag-aaral, mga monograph, manual, polyeto at iba pa. So, yan yung mga halimbawa ng sekundaryang hanguan. Sumunod naman ay ang elektronikong hanguan o sa Ingles, electronic sources. So, maituturing ngayon bilang isa sa pinakamalawak at pinakamabilis na hanguan ng mga impormasyon o datos. O, di ba? Halimbawa niyan, kapag gumagamit kayo ng Google, ng websites, di ba? Napakadaling maghanap ng mga sources ng information kapag elektroniko yung ginagamit ninyo. So, ang teknolohiyang ito ay bunga ng kombinasyon ng mga serbisyong postal, telepono, at aklatan. So, example iyon nung elektronikong hanguan. So, sabi dito, ang mga Uniform Resource Locator o URL kung tawagin na nagtatapos sa .edu or .edu ay mula sa institusyon ng edukasyon. Kapag naman sa akademiko, .org or .org. So, ibig sabihin, galing yun sa organisasyon. Kapag naman, kung makikita nyo sa last na URL is .com, ibig sabihin, iyan yung mga URL ng business, ng mga commercial. Kapag naman .gov.ph, ibig sabihin, ito yung mga institusyon o sangay ng pamahalaan o gobyerno ng Pilipinas. So, alinmang impormasyon na galing sa website na mayroong mga URL na tulad ng mga nabanggit ay tinatawag na elektronikong hanguan. Okay, so diyan nyo ma-identify yung mga electronic resources. So ngayon naman, dumako tayo sa pinakahuli, ang hanguang silid-aklatan. Kapag sinabi natin silid-aklatan, ito yung tinatawag nating library. 'Di ba? May library naman kayo sa school ninyo. So, ang hanguang silid-aklatan ay isang lugar puntahan upang makapangalap ng mga impormasyon o datos na nais saliksikin. So, subukin ninyo pumunta sa library ninyo at tingnan yung mga kung paano ba mag-source or mag-resource, paano kayo maghanap ng mga information na hindi lang puro ginagamit ang primary, secondary at elektroniko. So, sa hanguang silid-aklatan ay mayroong tatlong yugto ng pananaliksik. Una, ito yung panimulang paghahanap ng card catalog. Sangguniang aklat, bibliography, index at hanguang elektroniko o internet. Kapag sinabi nating card catalog, ito yung parang index card, yung maliit lang siya na papel, parang pa-box. So, doon nakalagay, doon nakasulat yung mga pamagat, yung mga author, and mga iba pang mga books. So, pangalawa, ang pagsusuri sa kinasasangkutan ng browsing, skimming at scanning ng mga aklat at artikulo at ng pagpili ng citation mula sa mga babasahin. So, ayan, pagpili ng citation mula sa mga babasahin. So, mamaya, matatalakay natin kung ano nga ba yung mga paraan ng pagsulat ng citation o pag-CP. Pangatlo,
Ito yung pagbabasa at pagtatala mula sa aklat, sanaysay, artikulo, computer printouts at iba pang sanggunian. So, iyon yung tatlong yugto ng pananaliksik sa silid-aklatan. So, ngayon naman, mayroong tatlong uri ng catalog. Yun yung sinasabi ko kanina, yung card catalog. So, una ay ang card ng paksa. So, sa card ng paksa, ang dapat hanapin kung ang malinaw pa lamang sa mananaliksik ay ang kanyang paksang tatalakayin. So, kung pupunta ka sa inyong library and ang gusto mo lang o ang alam mo pa lang tungkol sa paksang sasaliksikin mo ay yung pinakapaksa mo. Halimbawa, tingnan niyo yung halimbawa. Ang paksa diyan ay yung alamat. So, may mga 55 piling alamat ng Pilipinas na o ang author ay si Kwasay Pablo M. na na-publish sa National Bookstore noong 1991 and ayan, may ISBN. So, ayan yung halimbawa ng card ng paksa. Sumunod naman ay ang card ng author. So, kapag sinabing card ng ang author, ang kailangang tingnan kung ang mananaliksik ay may naiisip na agad na author na autoridad sa kanyang paksa. So, ibig sabihin dito, kaya tinawag na author kasi ang una mong naiisip or ang una mo palang naalam is kung sino yung author na sasaliksikin mo. O, tignan niyo sa halimbawa. Ang author diyan ay si Baisal Julian Eileen G. So, ang pamagat nun ay Pinagyamang Pluma, Wika at Pagbasa para sa Elementarya. Ang ikatlo naman ay ang card ng pamagat. Kapag sinabing card ng pamagat, ay pinakalapitin ng mga mananaliksik na hindi pa tukoy ang paksa o author na gusto nilang saliksikin. Kung kaya, parang naghahanap pa sila ng kanilang paksa sa mga librong pamilyar na sa iba. So, naintindihan naman na dyan na kung ikaw bilang mananaliksik ay yung pamagat lang ang iyong alam dun sa sasaliksikin mo, pwedeng ito yung gamitin mo. So, para kang naghahanap pa ng mga iba pang paksa o na related dun sa pamagat mo o iba pang mga author na sumulat tungkol dun sa na may relasyon or may kapareha dun sa pamagat mo. So, halimbawa dito, ang Pilipinas sa makabagong henerasyon. O, ayan yung pamagat ng libro na sasaliksikin mo. So, ang author dyan, si Eleanor F. Abisado, ed.D. Vicarism Publication and Trading Incorporation Extension Santa Ana, Manila. So, yun yung tatlong uri ng catalog. Una yung, ano yung una? Okay, sige. Isulat ninyo sa notebook nyo kung ano yung uri ng yung tatlong uri ng catalog. Ngayon naman, hindi lang ang mga primary sources, secondary, electronic, and hanguan sa silid-aklatan ay maaaring makita ang mga impormasyon sa aklat, pahayagan, journal, magazine, mga computer database at mga aklat pananaliksik na inaayos na paalpabeto. So, tandaan nyo yan ha. Sumunod naman ay ang pagkilala ng batis o source. So, mahalaga ang wastong pagkilala sa batis o source ng impormasyong gagamitin sa pananaliksik. So, ang pananaliksik bilang akademikong gawain ay nagsusulong ng pagiging makatotohanan at objektibo. O, sinabi dyan, objektibo. Alam na ninyo yung ibig sabihin ng objektibo. Dahil dito, ang angkop na paraan ng pagkilala sa mga batis ay seryosong responsibilidad ng mananaliksik. So, may dalawang pangunahing paraan ng pagkilala sa batis o source. Una dyan ay ang in-text citation at ang pagsulat ng bibliografiya o talasanggunian. So, ating nga alamin kung ano nga ba yung in-text citation at ano yung nakapaloob sa in-text citation. So, kapag sinabi nating in-text citation, ginagamit ito ayon kay Morales 2020 sa mga pagkakataong ang impormasyong mababasa sa isang akademikong papel ay hinalaw o ibinatay sa ibang literatura o pag-aaral. So, kadalasan ginagamitan ito ng
APA format. So, ito yung in-text citation na makikita ninyo sa kaugnay ng mga literatura o pag-aaral. So, mayroong dalawang estilo sa pagsulat ng in-text citation. Una ay ang parenthetical citation at narrative citation. So, ating alamin kung ano nga ba yung parenthetical at narrative. So, kapag sinabi nating parenthetical, ginagamit ang parenthetical citation kung ang hinalaw na impormasyon ay inilahad muna, sakay kinukulong sa panaklong ang apelyido ng manunulat at petsa ng publikasyon nito. So, magbase tayo dito sa halimbawa, no, para mas naintindihan ninyo. So, dito sa halimbawa, kung mapapansin ninyo, inilahad na yung information dito, yung impormasyon na sabi, ang edukasyon ay isang masining at mabisang paraan upang maimpluwensyahan ang magiging anyo ng kasaysayan ng bansa at ang susunod na henerasyon. So, ayon ito sa manunulat or sa author na si Guzman. Okay. Yung author at yung petsa kung kailan niya inilimbag itong pag-aaral na ito ay noong 2020. So, nakalagay yan sa close open parenthesis o yung tinatawag na panaklong. So, ibig sabihin kapag sinabi nating parenthetical, mauuna muna yung salaysay, yung inilahad ng author, and then saka nyo ilalagay yung sa close open parenthesis, yung apelyido ng author at kung kailan niya ito na-publish dun sa kanyang pag-aaral. Okay, so ayan yung parenthetical citation. Tandaan ninyo ha, yung parenthetical at yung paraan ng pagsulat. Ngayon naman ay ang narrative citation. So from the word narrative, ginagamit kung ang mismong apelyido ng manunulat ay kabilang mismo sa pangungusap o pahayag habang ang petsa ng pagkakalimbag ay kinukulong sa panaklong at isinusunod sa apelyido ng mananaliksik. So, tingnan nyo dito sa narrative, kasama na dito sa pangungusap yung apelyido ng author o ng manunulat. So, dito sabi, ayon kay Guzman, 2020, so ibig sabihin, yung petsa ng pagkakalimbag ay nakalagay sa panaklong o yung close open parenthesis and then comma. After nun, sumunod na yung sinabi ng author. So, tingnan niyo yung pagkakaiba, no, ng parenthetical at narrative. Kapag parenthetical, nauuna muna yung pangungusap and then sa huli, yung apelyido at petsa ng pagkakalimbag na nakalagay sa panaklong o close open parenthesis. Kapag naman sinabi nating narrative citation, kasali yung apelyido ng manunulat o ng author doon sa pangungusap. Pero, yung taon ng pagkakalimbag ay nakalagay sa parent o close open parenthesis o panaklong. So, sabi pa dito, kung nabanggit na ang pangalan ng author sa mismong teksto, taon na lamang ang publikasyon ng isulat sa loob ng parenthesis. So, ayan yun, no? Sa narrative yan. So, kapag nabanggit na yung pangalan ng author, yung apelyido ng author sa teksto, ang ilalagay na lang sa parenthesis ay yung taon mismo ng pagkakalimbag ng pag-aaral. Pangalawa, kung dalawa ang author, banggitin ang apelyido ng dalawa at ang taon ng publikasyon. So, kapag dalawa yung author ng nahanap ninyo na pag-aaral o na book, banggitin yun. Halimbawa niyan, De la Cruz at De Guzman 2024. O, di ba? Kasama doon yung dalawang author. Lalagyan nyo lang siya ng at. So, ikatlo, kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang mahigit sa isang volume, banggitin ang bilang ng volume kasunod ng pangalan ng author o mga author mismo, ngunit tutuldok ang gagamiting bantas upang paghiwalayin ang unang entry sa taon ng publikasyon. So, ito, applicable na ito kapag sa mga dyaryo, sa mga magazine, sa journal, kasi nga may volume. So, tingnan natin mamaya kung papaano nga ba ito sinusulat. So, pang-apat, kung tatlo higit pa ang author at hindi nabanggit ang pangunahing author sa mismong teksto,
banggitin na lamang unang author sa loob ng panaklong at sundan ng et al. Bago ang taon ng publikasyon. So, example dito ay kung 3 or more yung author doon sa nahanap niyong pag-aaral, ang babanggitin niyo na lang doon ay yung unang author. So, example niyan, De Vera, et al. Ano yung ibig sabihin ng et al? Ibig sabihin, marami pang author yung kasunod nun. Okay, so sa sanggunian, batay sa Wikipedia, ang sanggunian ay isang ugnayan sa pagitan ng mga bagay kung saan ang isang bagay ay nagtatakda o gumaganap bilang isang paraan upang umugnay o kumawin sa isa pang bagay. So, yan yung sanggunian. So, ngalitabat, ang talasanggunian o bibliografiya ay bahagi ng isang pananaliksik o maging ng aklat na kakikitaan ng talaan ng mga aklat, journal, pahayagan, magazine o website na pinagsanggunian o pinagkuhaanan ng impormasyon. So, ang talasanggunian o bibliografiya o sa Ingles is yan yung references. O, di ba? Yung mga bibliography. Kasama na dyan yung mga information ng author, kung saan yun nakuha, anong title, anong pamagat ng libro. So, sumunod ay mayroong dalawang estilo ng pagtatala ng sanggunian. So, una dyan ay ang APA o American Psychological Association at MLA, Modern Language Association. So, alamin natin yung una, yung APA sa estilo ng pagtatala ng sanggunian. Kapag sinabi nating APA, ito yung isang estilo ng pagsulat ng bibliografiya o pagbanggit sa loob ng papel na karaniwang ginagamit ng mga mananaliksik sa disiplina ng agham at mga pang-akademikong papel. So, kadalasan, ito yung ginagamit nilang format, APA style. So, sa APA, narito yung mga hakbang sa pagtatala ng sanggunian o bibliografiya. So, una, estilong APA o American Psychological Association. So, halimbawa ng isa ang author. So, kapag isa lang yung author doon sa nahanap ninyo, ito yung isusulat mo na sa sanggunian mo sa bibliography. Ito yung pinaka-last page ng pananaliksik mo. So, ayan si Garcia Lacandupil C. Ibig sabihin, si Garcia, yan yung apelyido, Lacandupil yung pangalan, and C, yung middle initial. So, ang kanyang pag-aaral ay nailimbag noong 2012. So, ang pamagat ng kanyang nailimbag ay ang paradigm, pananaliksik sa wikang Filipino, intelektualisasyon, disiplina at konsepto. So, nailimbag yan sa Malabon City mula sa Jimsy Publishing House. O, tingnan nyo yung mga bantas dyan na ginamit, na may kama, may tuldok, yung pagkakasunod ng mga information. So, paano naman kapag dalawa yung author? Babanggitin mo pa rin yung dalawa. Pero ang sabi dito, banggitin ang apelyido ng dalawa at ang taon ng publikasyon. O yan, halimbawa, Irabagon Cristina T. at Gonzales Corazon C. 2003, Sininang Komunikasyon, Valenzuela City, Mutia Publishing. So, binanggit yung dalawang author, kasama rin yung taon ng paglimbag sa kanilang pag-aaral. Ikatlo, kapag naman tatlo o higit ang author. Kapag tatlo o higit ang author, babanggitin mo lamang yung unang author sa loob ng panaklong at susundan ng et al. Tulad ng nasabi ko kanina, kapag marami yung author, 3 or more, De La Cruz, et al. Kapag ibig sabihin ng et al., marami pang mga kasunod iyon na author. Okay, dito next ay ang paano naman kapag walang author, sabi dito.
Kapag walang author o editor, so simulan sa pamagat ng akda at tuldukan, taon ng pagkakasulat, lugar ng pinaglimbagan, publishers na nagsasagawa ng paglilimbag. So kapag walang author yung nahanap nyo, umpisahan nyo na yun sa pamagat. 'Di ba? Pamagat ng akda, pamagat ng libro. Next ay ang magazine, journal, dyaryo at newsletter. So parehas lang yung kanilang estilo sa pagsulat ng talasungganian o bibliography. So mauuna dyan yung author, taon, kung kailan nailimbag yung pamagat at kung saan na-publish. Halimbawa sa The Philippine Star, anong volume, anong page. So kapag naman thesis o dissertation, example niyan, ayan o, Edulzura Princess 2017. Tapos yung pamagat ng research nila, nung pananaliksik. Kapag dinalathalang thesis, ibig sabihin, hindi yun nailimbag. So hindi yun nailimbag through hard copy. Parang soft copy lang ganun. Senior high school in Progressive Bacoor City. So, next naman ay yung pelikula, cassette, CD, VCD. So, gaya ng pagtatala sa aklat, papalitan lamang ang author ng direktor kung pelikula at artist, speaker, lecturer kung cassette, VCD o CD. So, yung kanina kung pamagat or yung apelyido ng author mismo, ang ipapalit lang dun is yung pangalan ng director. Kapag galing yung information nyo sa mga pelikula, cassette, CD, and VCD. Pero ilagay nyo lang din yung, kung pelikula, Bernardo Sigrid A. 2017, yung pamagat ng pelikula, at kung saan na ilimbag. Ganon din sa CD. Okay, so, sumunod dito yung mga dokumento mula sa mga tanggapan ng gobyerno. So, ang sabi dito, isulat ang pangalan ng ahensyang pinagmulan ng dokumento at tuldukan. So, ito na yung proseso, no, sa pagsulat kapag mula sa dokumento yung mga dokumento mula sa mga tanggapan ng gobyerno. So, ayan, basahin nyo na yan. Ayan yung proseso, no, tingnan nyo yan. Kasi kapag magsusulat kayo ng pananaliksik nyo or paghahanapin ko kayo ng mga halimbawa, ito na yung magiging guide ninyo. So, ayan din, mga hanguang elektroniko. And then, andyan na rin yung example. Okay, so, unang katanungan na kailangan ninyong sagutin sa inyong kwaderno at picturean ninyo, i-upload ninyo sa Google Form na isa-send ko sa GC. So, una, pakinggan ninyo, bakit mahalagang magkaroon ng sanggunian? So, bakit mahalagang magkaroon ng sanggunian sa pagbuo ng pananaliksik? So, kung naalala nyo yung etika ng pananaliksik, magkakaroon kayo ng ideya kung bakit mahalagang magkaroon ng sanggunian sa pananaliksik. So, yun yung unang tanong ha. Bakit mahalagang magkaroon ng sanggunian sa pagbuo ng pananaliksik? Yung sagot nyo dyan, isusulat nyo sa kwaderno, picturean ninyo at i-upload ninyo sa Google Drive na isasend ko sa GC. So, tapos na natin yung APA, yung American Psychological Association. Ngayon naman, dumako tayo sa MLA. Ano nga ba yung MLA? So, sabi dyan, ito yung Modern Language Association. So, karaniwang ginagamit sa mga akademiko at iskolaryong papel sa malalayang sining o liberal arts at sa disiplina ng humanidades or humanities. Okay, so, andyan nakasulat dyan yung halimbawa. Kapag naman yung isa o yung author, ayan o, apelyido ng author, Mendilio, kung kailan niya nailimbag o na-publish noong 2010. Kapag higit sa dalawa, lagyan nyo lang, isulat nyo lang, pero lalagyan lang ng at. Ano, Mabilin at Endilio. Kapag higit pa sa dalawa, 3 or more,
Mendilio et al. Lagyan niyo yan ng et al. Ibig sabihin, 3 or more na yung author. Okay. Para naman kapag sa aklat, pero iisa yung author, ganyan pa rin. May kaparehas pa rin siya. Yung author, yung pamagat, kung saan nailimbag, and then yung taon kung kailan nailimbag. Kapag sa aklat naman, yan yung halimbawa niya, yung guide na susundin ninyo. So, mayroong mga batayang impormasyon na kailangang matukoy sa talasanggunian. Sa una dyan, kapag susulat kayo ng talasanggunian o ng mga references, alamin nyo dyan is yung unang-una, yung author, yung manunulat, kung sino yung sumulat doon sa pag-aaral na yon, sa libro na yon, o saan yun nakuha man. Pangalawa is yung pamagat ng libro, pamagat ng pag-aaral. Diba? Kapag sa, halimbawa niyan, kapag sa website kayo kumuha sa Google, alamin ninyo kung ano yung pamagat, yung title. Pangatlo, yung lugar ng publikasyon. Ibig sabihin yan, saan na i-publish yung pag-aaral na yon. Ikaapat, yung publisher o yung tagalimbag. So, mahalaga din na ilagay ninyo, no? Isulat ninyo doon kung saan nailimbag yung pag-aaral niya o yung libro na yon. So, panglima, yung petsa o taon ng pagkalimbag. Kung kailan nailimbag, kung kailan na-publish. At yung huli, yung editor, kung naisalin man yan, or kung sino man yung consultant, kung mayroon, po pwedeng ilagay yan. Yung editor, tagasalin, consultant, at complier. So, ngayon naman, ang ikalawang tanong ko sa inyo ngayon, isusulat nyo sa kwaderno at pipicturan, i-upload sa Google Form. So, ito yung tanong. Bilang isang mananaliksik sa hinaharap, papaano mo gagamitin ng wasto o maayos ang mga natutuhan mo sa pagtatala ng mga sanggunian? Ulitin ko, bilang isang mananaliksik sa harap, papaano mo gagamitin ng wasto o maayos ang mga natutunan mo sa pagtatala ng mga sanggunian? So, iyon yung ikalawang katanungan ha, na isa-send or i-upload ninyo sa Google Form na may sagot ninyo. Ikalawang tanong na yon. So, ito ay isang halimbawa ng talasanggunian kapag galing sa Google or sa mga websites, sa mga electronics. So, ayan. Para sa papel mananaliksik mula sa akademya, ayan, galing ng akademya, na likha yung author, Makepeace Caroline, 2019, 7 helpful tips for visiting the Grand Canyon in Winter, Manila, mula sa, ayan yung URL mismo. Okay. So, iyon yung Kabanata 2. Panimula ng Kabanata 2. So, ngayon, sagutin ninyo yung dalawang tanong, yung una at ikalawa. Ang gagawin ninyo, isulat nyo iyon sa inyong notebook, picturean iyon at i-upload sa ating i-upload sa Google Form. Okay, so naintindihan ba? Naintindihan nyo ba yung lesson? Kung naintindihan ninyo, sana masagot niyo yung katanungan ninyo kasi ay yung katanungan ko na dalawang tanong. Kapag nasagot niyo yon, na-upload niyo, makikita ko kung sino yung mga sasagot o kung sino yung mga nagsulat sa tanong ko. Ibig sabihin, yun yung nanood o yung nakaabot dito sa video lesson na ito ngayon. Okay, so kapag nasagot niyo yon, attendance nyo na rin iyon. It serves as attendance. So, attendance and at the same time, activity.
So, okay? Sa susunod na meet natin ay mayroon akong ibibigay sa inyong activity o gawain. Ito yon, susunod ito. Subuking sagutin ng mga katanungan kaugnay sa mga tala tungkol sa proseso sa pagsulat ng pananaliksik. Isulat sa inyong kwaderno ang inyong mga sagot. So, yung mga tanong dito ay susunod ay isasend ko sa GC ninyo. Susunod na iyan na magiging activity ninyo. Okay, so sana may natutunan kayo sa ating lesson ngayon. Sana nakaabot pa kayo rito. Okay, so kaya ako ginawang video lesson na ito para kung hindi niyo man naintindihan yung discussion natin sa online sa Google Meet, so pupuwede niyo na 'tong mabalikan. Balikan ninyo, halimbawa kung may hindi kayo naintindihan, balikan niyo lang itong video lesson natin. So naintindihan ba? Sana naintindihan ninyo 'no? So para masagot niyo yung mga katanungan at sa mga susunod na activity natin. Okay, so goodbye grade 11. Sana may natutunan kayo. Goodbye.